love is scary. Dahil sa sinapit ng 3-year relationship niya sa dati niyang ka-live-in na si Rick. Kung nung January lang daw kasi ay excited pa siya na naghahanap na nga ng wedding dress para sa kasal na nila ni Rick, ano? Bigla na lang daw itong nagbago noong sumunod na buwan matapos niyang malaman na nagloko at nakipag-car fun itong si Rick sa ibang babae na nakilala niya raw sa bar. Sinubukan pang magmakaawa nitong si Rick kay Francine para patawarin siya sa ginawa niyang kalokohan na yon. Pero may nangyari ulit kay Rick at dun sa babae niya. Hindi lang isang beses kundi dalawa. At yan ay 2 araw din bago at matapos ang birthday ni Francine. Aba, ayun lang. Papaano na nga ba ang gagawin kapag ganyan? Kaya wag na po nating patagalin, live via StreamYard. Mula nga po sa Nueva Ecija, Francine, magandang tanghali sa'yo. Hi, Kuya Poy. Magandang ulit. Kumusta ka naman ngayon? Parang hindi pa rin maipinta ang natural na pagngiti sa mukha mo. Fresh na fresh pa ano? Okay naman ako. Okay naman na, Kuya Poy. Ah, Nalipas na. oo. And kaya ko rin siya nagawang content na kasi okay na. Okay. Ayan, pero maraming salamat muna, Francine, sa lakas ng loob na humarap sa amin dito kahit pa nga ganyan. Hindi maganda talaga yung nangyari doon sa 3 years na karelasyon mo. At itong sinasabi mo sa amin, papaano mo ba napatunayan na itong si Rick ay nakipag-car fun doon sa isang babae na nakilala niya lang sa bar? Ano ba to? Bar na gimikan o ito yung bar na alam mo na, puntahan ng mga kalalakihan? Gimikan lang siya, Kuya Poy. Gimikan. Okay. Okay. Ayan. So, sige, napainom. Hindi ba siya nangatwiran napainom, nakilala ko lang. At sino mga kasama rin ni Rick noon? Alam ba ng mga kasama niya yung ginawa niya? Yes, Kuya Poy. Oh, bakit Alam nilang lahat. bakit Alam kinonsinti? nila lahat. And yun yung point ko na parang alam nila na kami bakit hinayaan. Ang sagot lang nila sa akin, hindi daw nila, sinaway naman daw nila pero hindi daw nakinig. And I'm guessing, sabi mo nga ay naghahanap-hanap ka na sana ng wedding dress just the month before nangyari itong insidenteng ito. Ibig sabihin, nagpaplano na talaga kayo ng seryoso na magpakasal. Kailan ba sana yung plano ninyong magpakasal noon ni Rick? Yes, Kuya Poy, kasi parang ever since naman yun yung goal namin talaga. And last year kasi naudlot yon kasi parang nai-realize namin na parang we were too young. And then this year parang plano na talaga namin siyang ituloy kasi parang gusto na namin mag-settle talaga together. And kahit na alam namin hindi pa siya perfect timing with our age, parang ganun na kami ka-sure sa isa't isa na kahit walang proposal na nangyari, I was willing to commit and settle for him. Kasi ganun ko siya kamahal nung mga panahon na yun. Okay, ayan. Pero eto na nga, biglang bumulaga sa'yo yung pangyayaring yun. Paano mo nalaman? May Kasi nakakita, Kuya may Poy, nag-spill ba doon sa mga ano niya? may Ayan. nag-spill. Sige, kwento mo nga sa amin yan. Ang nangyari kasi niyan, Kuya Poy, Feb 13 ng gabi, magkasama kami ng mga friends ko. And then, parang hindi siya okay sa mga friends ko na yon kasi sabi niya parang i-influensyahan daw ako ng hindi maganda, ganyan-ganyan. And then, nagpatato kasi kami ng mga friends ko nung gabi na yon. And then, nakauwi ako, gabi na, Feb 14 na siya ng madaling araw. Valentine's Mga Day 1 yun Hindi kayo nag-date? Yes, 1 a.m. na siya nung nakauwi kami. Mm. And then, ayaw niya akong pagbuksan ng gate. Parang galit siya na hindi ko alam bakit siya galit. Tapos nung pinapasok niya na ako, galit siya sa akin. Tapos umiinom siya. Kuya Poy, lagi kasi namin pinag-aawayan yung pag-iinom niya. Kasi hanggat maaari sana. Ayoko na siyang nagiinom. Tapos umalis siya. Di ko alam saan siya nagpunta, ganyan. Ako naman, Kuya Poy, hinayaan ko siya kasi nasa isip ko nung time na yun na babalik din naman to kapag malamig na siya, kapag okay na siya. And then dumaan yung hanggang sa nag-umaga na wala pa rin siya. Ayun Tapos
tinry ko siyang tawag-tawagan. Oh, Hindi siya sumasagot. Then nalaman ko nandun siya sa bahay ng pinsan niya. okay. Hinayaan ko na kasi sabi ko, baka doon na siya nagpalamig. Mm. And then, hinaantay ko siya, Feb 14 to Kuya Boy. Inaantay ko siya, hindi siya umuwi. Then, nung nag-chat siya sa akin, pinapauwi niya ako. Mm. Di ako naman, syempre galit din ako nung time na yon. Nagsalubong yung galit namin dalawa. Umuwi na lang din ako. Okay. And then, lumipas yung Feb 14. Sandali, Umiinom what ulit siya ng Kuya. when you say umuwi ka sa bahay nyo? Ganun ba? Sa amin, Kuya. O doon umuwi Lumayas ka ako sa sa kanila. tinitigilan ninyo? Paano ba? Saan ka ba talaga umuwi at saan din umuwi si Rick? O nung sabi mo nga, kinatok mo siya. O, Hindi, Kuya, kasi nakatira ako sa kanila. ayun. Oo, sa kanila. So, nung Pinaalis ka pinauwi muna. niya ako. Yon. Yes. Alis ka raw muna. Yon. Okay, linawin lang natin yan. Kasi lahat na lang uwi. Ang dami yung bahay, ha. Pinagdududahan na kita. Baka anak ka rin. Hindi, wala ka namang kamag-anak na Wala. kontraktor. Oh, wala. Okay, sige. Okay, tuloy ang kwento. Pinaalis ka muna sa bahay nila Feb 14 dahil Yes, uuwi na rin umuwi siya. naman ako, Kuya, kasi pag uwi ko, hindi ko na siya kinausap. Parang gusto ko magpalit na ganyan. And then, hindi kami nag-usap. Feb 15 na kami nag-usap kinabukasan. Aha. And then, yun, nakipaghiwalay ako sa kanya ng Feb 15. Pero kasi, Kuya, di ba kapag long term kayo, kahit na naghiwalay kayo, parang hindi mo pa siya mako-consider na hiwalay na talaga kayo unless dalawa na kayong tumapos ng tuluyan. Are you asking for my opinion? Kasi kapag ganyan naman kayo mga ano eh. Hindi, Oo. parang yun lang yung tingin ko ng time na yun. Nung Oo. nag-break kami ng 15. Kasi from Feb 16, Kuya, wini-win back pa niya ako. Oh, yun pala eh. Nagsastart pa kami Sinusuyo ng ka cruise. pa. Pero Yes, kailan kung nangyari nagkita pa itong kami pag-gimmick nila? Oh, kailan na nangyari ang pag-gimmick nila? Gumimik sila ng Feb 14 nang hindi ko alam. Ah, yun pala yun. So may nangyari na pala nung gabing yun. Yes, Kuya. Then, nagkita pa kami nung Feb 17, which is yung birthday ko. Magkasama kami Feb 17 to Feb 18. Aha. And then, nalaman ko lahat, Kuya, Feb 21 na. So, 1 week pa yung lumipas bago ko nalaman. Aha. 1 week pa yung nagdaan. And then, nung nalaman ko siya, ang nag-spill sa akin, yung friend namin, Mm. na parang sabi niya, tinanong niya if kami pa raw ba, if okay daw ba kami. Sabi ko, okay naman kami, na inaayos namin yung relasyon namin. Kumbaga, cool off kami, Kuya. Yun yung in-explain ko. Okay. And then, biglang sinabi tatawag daw siya. Mm. Sabi ko, bakit ka tatawag? And then, nung pagtawag niya sa akin, doon niya sinabi sa akin lahat. Na nung mula pa lang yung nag-away kami ng Feb 14, yun nga, May nangyari ginawang sa kanila. kalokohan nung Feb 14 and then bago ka Yes, Kuya. mag-birthday ng 17? Feb 14, Kuya. Feb 14, may nangyari sa kanila. And Oo then, nga. tumagal siya hanggang 15. Kasi bali madaling araw na yun ng 15. Mm. And then, may nangyari ulit sa kanila nung 19. Ah, bumalik pa. Na parang sabi ko, magkasama pa tayo ng birthday ko. Paano mo nagawang ulitin pa? Oo. At And paano nalaman yun nung niya sa nag-spill sa'yo? Paano nalaman nung nag-spill sa'yo? Alam niya, barkada nyo rin talaga. Yes, Kuya. Andun Kung siya. pagka nagulat ako, yung buong circle of friends pala namin, alam nila, na ang point Mhm. nila, hindi nila daw masabi sa akin kasi alam nilang magagalit ako. Natural. Oo, natural naman na alam nga namang, ay, baka magalit ka kasi. Hindi mo pwedeng ganun lang yan. Magagalit talaga. Pero, inamin ba ito sa'yo ni Rick? Kinonfront ko siya, Kuya. Tinext Mm. ko siya. Na parang sabi ko, na parang nagalit ako, minura ko pa siya. Na sabi ko, ano yung nalalaman ko? And then, ang sabi niya lang sa akin, hindi daw siya pwedeng mag-explain dahil mali naman daw talaga siya. Paano? Hindi pwede mag-explain dahil mali siya. Ah, okay. So, Yes. ang ibig sabihin niyan, there's just no explanation doon sa kalokohan na ginawa niya. So, ina-admit niya na nga na meron siyang mali na ginawa. In-admit And niya then, na. yun, then lumabas na yung evidences na magkasama sila, na magkatabi silang dalawa, Uy, sunod-sunod na. meron pang picture? Meron pang Yes, video? Kuya. Video ba? Meron. Nagkatabi sila sa kama. Ah, okay. Saan naman Na parang galing yun? Pinicturan sila ng friend ko. Oh. Ng friend namin pala. Very close naman sila nung friend, pati naman dun sa pati dun sa kwarto, kung saan mang kama yan, nagpa-picture, hindi kaya sinasadya at naging paraan na lamang rin yan. Hindi mo ba naisip yun ni Rick na baka gusto na pala makipaghiwalay sa'yo?
Hindi kuya, kasi yung friend naman na yon parang may hidden galit naman siya sa akin. So parang naisip ko na baka ginawa niya talaga yun para Hmm, one, mm. gamitin niya sa akin na panakit niya sa akin. Which is ginawa niya naman, ginamit niya namang panakit sa akin. Oh, okay. Ah, pero pero 'di ba nandun sa pribadong moment 'yun na nasa kama sila, 'di ba? Tapos Hindi naman pinicturean. siya totally, parang sofa bed kuya. Ganun. Sofa bed. So, but still, 'di ba? O kasama niya, may picture, I mean, Magkayakap hindi sila. naman yung eksena na meron talaga silang ginagawa, pero very intimate nga sila doon sa eksenang 'yon na alam mo na hindi lang to basta friends, talagang something's going on. Okay? Okay, yun yun ano. Pero yan, papaano tinapos ang relationship at papaano na itinapon sa basurahan yung plano ng kasalan? Kasi kuya talaga, ang nangyari niya, nung nalaman ko, hindi ko talaga alam paano siya ipa-process. Alam mo yung kahit alam mong nagkamali na yung tao, hahanapan mo pa rin siya ng good side para Mhm. masabi mo sa sarili mo na worth it pa, Mm. na okay pa siyang ilaban at all. Kasi Mm. yun yung ginawa ko kuya. Nung Mhm. nalaman ko siya nung 21 ng madaling araw, nalaman ko siya, pinagtatanggol ko pa siya. Aha. Nagtatanggal ko pa siya na sabi ko na nag-cheat nga siya, oo, pero mabuti naman siyang tao. Na Okay. mabait, siguro nagkamali siya sa akin as a partner, pero mabuti naman siyang kaibigan, mabuti naman siyang anak. Yun yung pinapaliwanag ko sa mga kaibigan ko. And yun din yung sinasabi ko sa sarili ko. Kumbaga ginagaslight ko yung sarili ko na Mm. worth it pa to. Na Okay. nagkamali lang siya. Mm. And then, binigyan ko siya ng chance para sana patunayan yung sarili niya sa akin na kaya pa namin. Mhm. Binigyan ko siya ng chance na patunayan sa akin yung sarili niya ng March. Pero kuya, nung mga time kasi na yun, hindi ko na maramdaman. Parang nagloloko na ako sa sarili ko. Na Dahil? kahit tignan ko siya, nandidiri na ako sa kanya. Mm. Hindi ko na siya kayang tignan gaya ng dati. Doon ko na-realize na hindi na masisave to. Na Mm. parang if hindi ko isisave yung sarili ko ngayon, kawawa ako sa future kasi alam kong pag-aawayan lang namin ng pag-aawayan kasi Mm. hindi ko na rin siya kayang kalimutan. Mm. Oo, tsaka it happened not once but But twice. what? Oo, twice na Yun nga rin. eh, At doon pa, sabi ko napagitnaan nga, pa yung special day ninyo. So, ibig sabihin, may pinanggaling, nag-kiss ba kayo nung birthday mo? Oh, hindi mo alam kung saan yes, galing yung labi niya, no? Oh, kahit na cool off kayo nun. Yun yung medyo mahirap tanggapin, no? Kapag ka ganyan. 'Di ba? Looking back. yun nga kuya eh. Mm. Sabi ko nga parang willing akong patawarin siya kung once lang nangyari. Kasi pwede kong sabihin sa sarili ko na, baka lasing lang talaga siya, baka totoong lasing lang siya at hindi niya alam yung Oh, ginagawa or niya. Pero kasi nilasing, ganyan. 'di ba, naulit kasi kuya eh, then nagkuhanan pa sila ng socials. Gusto rin. Kasi intention, ginusto niya na talaga. Gusto rin. Yun yung malinaw doon, ano. Ayan, pero gaano katagal ka bago naka-move on naman din, Francine? Kasi sa pag-uumpisa pa lang kanina ng pag-uusap natin, sabi mo nga, naka-move on na ako, Kuya Poy. Hindi na ako ganun kalungkot, hindi na ganun kahirap sa ngayon. Na-realize ko kuya po nung kaya ko na siyang pag-usapan. Mhm. Dati kasi hindi ko siya kayang pag-usapan. Siguro around ano na rin yun, around June. Mhm, mm. Kasi dati talaga patanungin lang ako kung anong nangyari sa'min, umiiyak na ako, hindi ko na alam yung isasagot ko, na hangga't Oo. maaari sana wag nilang tanungin. Mm. Na parang nagulat nga lang din yung mga friends ko on social media na hiwalay na kami kasi never akong nagsabi or Yes. nagpakita ng signs na hiwalay na kami at may ginawa siyang gano'n. At ngayon, anong buwan na ngayon? 98 days before Christmas, September na. Ang pakiramdam mo ba sa dibdib mo ay maganda, yung regalong binigay mo para sa sarili mo na hiwalayan na lang itong lalaking ito kaysa naman tiniis ko pa na pakisamahan hindi ko naman talaga kaya bago dumating ang Yes, Kuya Pasko. Paul. Ngayon kasi, dati kasi parang yung mundo ko siya lang eh. Mm, Na parang lahat ng gusto kong gawin, iikot lang sa kanya. Na kung mm, saan siya masaya, kung saan kami masaya, saan kami magbe-benefit dalawa. Ngayon nung hiniwalayan ko siya, na-realize ko na ang lawak pala ng mundo, ang dami ko pa palang pwedeng gawin. Na ang mm, dami ko palang hindi nagawa. Napakiramdam ko, nakulong ako doon sa 3 years na yon. mm, Ganon yung na-feel ko, na kaya ngayon parang nag-explore ako, ang dami kong ginagawa, na-enjoy ko yung time ko.
And yun, masaya naman pala kahit mag-isa. Oo. At dito sa prosesong ito ng pag-move on mo, never mo naman naisip na maghiganti pa sa kanya, siraan pa siya sa ibang mga kaibigan ninyo, magalit dun sa ibang mga kaibigan na ay siguro ano no, yung ibang mga kasama, sabi nga kanina, kinonsinti siya ng ibang mga kaibigan. Baka yung iba ron nasa listahan nyo na mag-aabay sana. Ha? 'Di ba? Baka inaway mo rin yung mga yon o hindi na lang rin. Okay na 'yan. Oo, eh. Umabot sa point na Mm. kuya, nasabi ko sa kanya na parang, nung una yun talaga ang sabi ko sa kanya, maghihiganti ako. Mm. Pero kasi, hindi kasi ako ganun eh. Parang sabi ko kasi kuya, pag naghiganti ako, ano na lang pinagkaiba ko sa kanya. Oh, that's correct. Gusto ko 'yan. Gusto ko 'yan ano Yes. kasi nga yung iba ganyan na naging katwiran, sige ginamit mo yung sarili mo doon sa kasama yung ibang tao. Gagantihan din kita para maramdaman mo yung sakit. Pero ang hindi nila nalalaman, dinudumihan lang nila yung sarili nila, 'di ba? At walang emosyon na involved, kundi paghihiganti lang. So ngayon, bibigyan ka namin ng pagkakataon dito sa ating programa kung may gusto ka pa bang sabihin kay Rick? Oo, at sa mga katulad ni Rick. Oh, yeah, meron kang mga words of wisdom na para sa pagbabago nila or ikaw na lang para i-uplift ang mga katulad mo na niloko pero pinilit na hindi na lang ako maghihigante. O, ang dami-dami ko pala magagawa na mag-i-improve ng aking sarili. It's your choice, Francine. Kanino mo gusto na magbigay ng inspiring na mensahe? Go ahead, Francine. Siguro kuya, sa mga kapwa ko na lang na nakaranas ng ganun, or sa mga babae na nandun pa rin sa sitwasyon na yun na ngayon, na parang kaya hindi nila maiwan yung tao dahil sobrang mahal nila, kahit sobra na disrespect. Siguro, na parang masakit siya ngayon, masakit talaga siya, masakit sa masakit, pero kailangan mong tapusin. Kasi mas masakit yan kapag hindi mo tinapos. Kumbaga, huwag kang mag-plant ng bomb sa future mo. Kung kaya mong tapusin ngayon, kaya mong maging okay ngayon, gawin mo na. Kaysa, alam mo yun, sayang yung panahon eh, ang dami mong pwedeng gawin, yet nasa stuck ka dun sa tao, na hindi naman na nakikita yung worth mo, wala nang respeto sa'yo. And I believe kasi, kuya po, hindi na yun love. Hindi na, kahit saang point ko siya tignan, hindi na siya parte ng pagmamahal. Kasi once na mahal mo talaga yung tao, takot kang masaktan siya, takot kang i-disrespect siya, kasi alam mo yung magiging damage nun. And yun, meron kasi may nabasa akong nung nasa healing stage ako, nasabi doon na parang, sometimes holding on does more damage than letting go, which is true. Kapag binitawan mo unti-unti, hindi mo ma-realize, okay ka na pala. And yun yung nangyari sa akin. Yun yung ginawa ko sa sarili ko. Hindi ko minadali yung sarili ko na mag-move on. Hinayaan ko yung sarili ko na umiyak. Kapag feeling ko malungkot ako, hinahayaan ko yung sarili kong malungkot. Kasi sabi ko nun sa sarili ko, nung time na yun, na parang kung yun yung magiging consequences ng pagmamahalan ng dalawa, okay lang. Okay lang masaktan ako. Yeah, at least unti-unti ay humahakbang ka na papalayo doon sa mapait at masamang experience na ibinigay sa'yo ng relationship mo sa maling tao. Yes. Francine, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Hindi man maganda para sa iba pero magsisilbing warning yan, lalo na doon sa mga magpa-partner at doon sa mga nakakaranas nga rin nito sa ngayon na paano ba, do I hold on or do I let go na of this kind of relationship? Kasi nga baka hindi ko kaya or baka kung anong sabihin nila, pero ito pong si Francine, wala akong pakialam sa gustong sabihin ng ibang tao. Ito munang nararamdaman ko. Mag-move on ako sa panahon na gusto ko, sa paraan na kaya ko. Unti-unti, iiyak pa rin naman ako. Hindi ako magtatapang-tapangan, tsaka magbe-breakdown. Yung iba ganyan tapang-tapangan tapos bigla magbe-breakdown, magbabaliw-baliwan na dyan. Ayan, pero it's a process. 'Di ba? It's a process. Kahit pa nga ayaw naman talaga natin na tayo ay lokohin. Once again, Francine, maraming salamat mula sa amin dito sa H2H Heart to Thank you, Heart. Kuya Boy. Maraming salamat. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH.
sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.